Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, sama-sama tayo magdiwang. Sa ating banal na piging, lahat tayo ay tinatawagan ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Lahat tayo ay may puwang sa mundong ito upang mabuhay at gumawa at mag-alay ng ating sarili sa Panginoon at sa ating kapwa. Kaya't dumulog tayo sa Panginoon ng awa, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong away aming maranasan at ipagkaloob mo Ikaw ay aming wagas mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuliksa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na umahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung walang taong marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mauhulog sa tukso at sa pitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapit mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos
na ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid, mga taong naghahambog na yaman nananalig. Dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot. Ang tao man ay yumaman. Lumaguman ng lumago yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman na hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ng tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninoong nangamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. At mga kapanalig sa atin pong ebanghelyo natong hayan ngayon ay marami po ang sumusunod kay Jesus at gayon din kasama niya ang 12 na mga apostol. Pero malinaw din na may ilang mga kababaihan ang kasama din ng Panginoong Hesukristo na sumunod sa Kanya sa paglilingkod. Alam niyo mga kapanalig, ito'y napakahalagang bahagi ng ating ebanghelyo na makita na noong araw, nung panahon na ito ni Jesus ay walang puwang ang mga babae sa paglilingkod. Hindi mo sila kakausapin sa kalsada o sa daan. Hindi mo sila bibigyan ng pag-aaksaya ng oras. In other words, hindi ka mag-aaksaya ng panahon sa kanila. Walang saysay, walang silbi kung sila ay bibigyan mo ng panahon at pagkakataon. Pero sa ebanghelyo natin ngayon ay pinakikita ng Panginoong Hesukristo na lahat ay may puwang. Hindi lang mga kalalakihan ang may karapatan na maglingkod at gumawa at bigyan ng responsibilidad o misyon. Maging ang kababaihan
ay pwede maglingkod. Maging ang mga kababaihan ay may misyon. At syempre sa panahon natin ngayon, hindi na issue yun. Although there was a time na kahit sa simbahan natin, may puwang lamang sa paglilingkod ay ang mga kalalakihan. There was even a time na hindi ka pwedeng umakyat sa santuaryo kung ikaw ay babae. Lalaki lang ang pwedeng maglingkod doon sa dambana, sa altar. Pero ngayon, pwede na. Nakikita natin na marami ng mga naglilingkod. May mga lectors, commentators na tayo na nagpapahayag na ang salita ng Diyos. At marami na rin tayong mga lingkod sa dambana, katulad din ng mga mother butlers na nag-aasikaso at nag-aayos at naglilinis ng ating mga santuaryo. So marami ng mga kababaihan, at kung tutuusin nga sa ngayon, mas madaling magtawag ng pagiging kasapi ng mga samahan mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Mas maraming mga pagkakataon na babae. Pero again, sana makita natin din yung katotohanan na hindi naman talaga gender-based ang paglilingkod. Lahat tayo ay tinatawagang maglingkod. Naalala ko po noong bata kami, nung elementary kami, meron kaming project na kung saan kami ay merong play. Tapos, kinuha muna ko sino yung mga magiging leader. Kasama ako sa leader at ako na rin ang director ng play na kung saan naka-assign sa amin. At ang ini-assign sa akin ay yung, tatandaan ko nun, 3 Little Pigs. 3 Little Pigs. Alam niyo naman siguro yung kwento ng 3 Little Pigs. Pag hindi niyo alam, ewan ko na lang sa inyo. Iyan kwento na kahit na sino mga bata maliit ay napakinggan at nabasa noong bata. Anyway, so nung malaman kong ako'y 3 Little Pigs, meron akong inaay ng mga kaklase ko na alam kong magagaling na mga aktor, ng mga kalalakihan. Kinakausap ko nga sila, sabi ko, kayo kukunin ko pag tinanong ni teacher kung saang grupo kayo, sa akin kayo. Kasi magiging number 1 tayo, mataas ang grade natin kung tayo ay magko-collaborate, magtutulong-tulong tayo. Kinausap ko sila. Unfortunately, sabi ng teacher ko, hindi kayo ang pipili. Ako ang pipili na magiging kagrupo ninyo. So yung teacher namin ang pumili, tapos binigyan namin ng time yung teacher namin na mamili kung sino ilalagay sa group na yon. Tapos nagulat ako kasi ang nilagay sa group ko, lahat ng kasama ko, puro babae. Puro babae binigay sa akin, wala man lamang ni isang lalaki doon sa grupo ko na ibinigay ng teacher. Sabi ko, 3 Little Pigs. Tapos meron pang wolf. Sino ang gaganap na bangis na lobo? Ang papayat pa. Gatingting pa tong mga kaklase kong babaeng binigay sa akin. Alaman lamang mukhang wolf. Wala din man lamang mataba-taba mukhang pigs. Sabi ko, ano ba naman to? Paano ang gagawin ko? So, na problema, ako aaminin ko, nang makita ko yung mga magiging kagroup ko na puro babaeng patpatin, sabi ko, 3 Little Pigs, ang tataba ng pigs. Tapos pati yung wolf, ang laki-laki ng wolf. Tapos itong mga kasama ko, naku, paanong gagawin ko? So, nagkaroon ako ng problema. Tapos lumapit nga sa akin yung mga kagroup ko. Sabi ng mga classmate ko sa akin, Leonard, paano yan? Hindi natin kaya. Hindi namin kayang umarte, hindi kami sanay umarte. Naku, yung pa ang isa. Kasi yung magagaling na aktor, hindi napunta sa akin. Pagkatapos patpating mga babae pa na mahihain. Naku, paano kaya gagawin ko? Kaya sabi nila, naku, Leonard, paano gagawin natin? Hindi namin kaya. Pero syempre ako, nagkaya-kayanan. Sabi ko, anong hindi natin kaya? Kayang-kaya natin yan. Huwag kayong mag-alala. May plano na ako. Talaga? Leonard, anong plano mo? Tsaka ako na lang sasabihin. Pero ang totoo, wala pa akong plano. Problema din ako. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko sa kanila. But anyway, nag-practice kami. Pre-practice ko sila.
Paulit-ulit, kahit pagod na sila. Sabi ko, hindi, ulit-ulitin natin yung practice natin. Pagkatapos yung gaganap na wolf, sabi niya, I'll huff and I'll puff and I'll blow your house. Hindi, lakasan mo pa. I'll huff and I'll puff and hindi, lakasan mo pa. I'll huff and I'll puff and I'll blow your house. Hindi, galit naman. Konting galit pa. I'll huff and I'll puff. Sige pa. I'll huff and I'll puff. Ayan, okay na. So, I come to realize na kaya nila. Kaya naman pala nila. Kailangan mo lang i-direct sila sa tamang way. Pagkatapos yung kanilang pagigipatpatin, practice naglagay kami ng mga unan, binalutan muna namin at tinalian ng unan yung mga katawan ng bawat isa. Tsaka kami naghanap ng mga maluluwag na mga robe na magagamit naming costume. Tapos noon, sabi ko sa kanila, basta kahit na hindi tayo ganun kalaki na baboy, isipin natin malaking baboy tayo. Imagine na lang natin. And you know what? Nakaya namin. I was so nervous, pero nang makita kong tawanan yung mga kaklase ko, tuwan-tuwa na ako. Kasi tuwan-tuwa sila doon sa mga nag-aak, natutuwa silang ang payat-payat, pero iniisip nilang mataba sila. At ang liit-liit ng wolf, pero iniisip niyang napakalaking wolf niya. Kaya tawa sila ng tawa, tuwa-tuwa sila. And in fact, ang taas-taas ng grade namin noon. We were so happy. And I was so happy thinking na, ano pa yan, ha? Kung tutuusin, ha? Risk pa yung ginawa namin. Kasi, andoroon yung mga magagaling na aktor, ang gaganda yung mga lalaki na dapat nagaganap, na kayang-kayang gampanan, and yet, natalo namin sila pagdating sa grade, ang taas-taas. Kasi nga, naniwala kami na kaya namin. Again, ang Panginoon kumikilos sa bawat isa sa atin. Hindi lamang ikaw bilang lalaki, kundi ikaw bilang babae, o ikaw bilang lingkod. Hindi na tinitignan ng Panginoon kung ano ka. Ang mahalaga ay kung sino ka sa Kanya. Kung sino ka sa iyong paglilingkod. Kaya mga kapanalig, tinatawagan tayo ng Panginoon. Kaya nawa, magpasalamat tayo sa mga lingkod ng mga kababaihan din sa buhay natin. Ang sister ko, ang mga lola ko, ang mga guru ko ng mga kababaihan. At maraming salamat sa inyong lahat. Dahil I'm sure na maraming kababaihan ang naglilingkod sa simbahan, all women. Na kuminsan hinahanap mo yung corner mo in this world, sana matagpuan mo na tinatawag ka rin ng Panginoon. Amen. Mga kapanalig, sama-sama tayong manalangin sa Diyos na puno ng pagmamahal sa ating lahat. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway wag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos, maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda ng katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kami maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming mga pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. Nagbibigay lakas, kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, mawaid mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, pinapagkaitinuming, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Agnus Dei qui tollis peccatum mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Pio ng Pietrelcina. Mahal na Padre Pio, tumatawag kami sa iyo ngayon, kasama ng maraming nagmamahal at namimintuho sa iyo, alang-alang sa mga sugat na iyong tiniis ng maraming taon, bilang pakikiisa sa pagpapakasakit ni Jesus. Naging kalugod-lugod ka sa Panginoon at tinawag ka upang mapabilang sa kasamahan ng mga banal. Naniniwala akong dinidinig ng Panginoon ang iyong pagtawag para sa mga humihingi ng paggaling at pinatatawad din niya ang iyong mga pinatawad. Ang paggaling ng mga may sakit, ang katibayan ng hindi ka binibigo ng Panginoon. Sumasamo kami sa iyo na tulungan akong ilapit sa Diyos ang aking kahilingan. Huwag mo sana akong pabayaan at pagpalain mo ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Amen. San Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian
ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, quae celi pondes ostium, bella premon hostilia, dorovor fer auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis non et in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig. Nakasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novoce detritui prestet fides supplementum sensum defectui genitorim genitore los et jubilosio salus honor virtus coque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Pane de cielo prestitisti eis, Omne delectamentum in se aventem. oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo.
Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.